Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Welcome sa aming podcast tungkol sa buhay noong panahon ng martial law sa Pilipinas. Kami ang inyong mga host, Hazel Osorio, Miel Pascua, Iverson Portia, at Robica Robledo. Ngayong episode, maririnig natin ang totoong kwento mula sa dalawang taong nakaranas ng panahong iyon. Bago tayo magsimula, isang mabilis na background muna. Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa Pilipinas. Layunin daw nito ang pagpapanatili ng kaayusan, pero naging simbolo ito ng curfew, pag-aresto ng walang kaso, pagkawala ng kalayaan sa pagsasalita, at military control hanggang ngayon. Mahalagang pag-usapan ito upang maunawaan ang tunay na nangyari noong panahong iyon. Ibinahagi nila sa amin ang kanilang alaala, karanasan at pananaw tungkol sa material law. Simulan na natin ang panayam. Tatanungin lamang kita ng mga katanungan tungkol sa martial law. Para sa unang tanong, ano ang mga naalala mo noong panahon ng martial law? Ang mga naaalala ko noong panahon ng martial law ay ang biglaang pagbabago sa takbo ng buhay. Isang araw lang, napuno ang mga kalsada ng sundalo. May mga baril at mahigpit ang paggalaw ng lahat. Hindi ka din basta makakauwi ng gabi dahil sa curfew. At kahit sa araw, ramdam mo ang tensyon. At para sa pangalawang tanong, base sa iyong karanasan, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law sa Pilipinas? Pagkatapos ideklara ang martial law, naging magaan sa paningin pero mabigat sa dibdib ang buhay ng mga Pilipino. May mga kaayusan nga sa kalsada, pero kapalit nito ang kalayaang halos mawala. Karamihan sa amin ay natutong manahimik, mag-ingat at umiwas sa anumang maaaring makaakit ng atensyon ng mga militar. Grabe no, ang bigat ng takot noon, hindi mo lang basta magagawa ang gusto mo. Parang ang bigat sa pakiramdam nun. Hindi mo alam kung safe ka ba talaga. Talagang ibang level ang buhay noon. Swerte tayo ngayon, may kalayaan tayo. Magandang araw po, sir. Meron lang po akong kaunting katanungan. Tungkol po siya sa martial law. Kung sa iyong palagay po, ano po yung martial law para sa'yo? Magandang umaga rin po. Ang martial law para sa akin ay pansamantalang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga sundalo para kontrolin ang kaayusan sa ating bansa. Nakakatulong naman ito para sa seguridad natin, pero may panganib din itong dala katulad ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Pangalawang tanong po, sa palagay niyo po ba, kung tama po ba ang ginawa noong panahon ni Marcos? Sa akin lang po ay hindi. Kasi po maraming namatay na tao sa panahong yun. Maraming salamat po. Parang mas nare-realize mo kung gaano kahalaga ang freedom na meron tayo ngayon. Dapat balanse ang seguridad at kalayaan, hindi pwedeng isakripisyo ang isa. Parang hindi rin na ipaliwanag ng maayos sa mga tao kaya dami ang nagdusa. Sana lang matuto tayo sa mga pagkakamaling yan. Nakita natin na maraming hirap ang dinanas ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Paalala ito na mahalaga ang ating kalayaan at karapatan. Bilang kabataan, tungkulin nating alamin at maging mulat sa kasaysayan. Para hindi na maulit ang mga nangyari noon. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga alaala ng martial law. Sana ay napulot kayo ng mga aral at bagong pagtingin sa ating kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa pagsama sa amin. Huwag kalimutang ibahagi ang episode na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Para sa mga gustong magbahagi ng kanilang kwento o may mga tanong, mag-message lang kayo sa aming social media account. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode. Ito po si Hazel Osorio, Miel Pascua, Iverson Portia. At Robica Robledo, nagpapaalam, magandang araw sa inyong lahat.